Sa pagdating ng mga pulis, ipinakita ni Lara kay Marcos ang sketch ng lalaki na kanilang hinahabol kung ito ba ang itsura at yumango lamang ang tugon ni Marcos. Kaya sinabihan ni Lara ang residente ng Barangay Sorga na wala silang balak na masama. Nandito sila dahil may hinahanap silang sospek at ipinakita niya sa mga residente ang mukha ni Jalil kung kilala ba nila ito. Pero tinatanggi naman nila na hindi nila ito kilala. Kaya pumasok na nga si Lara sa loob ng compound upang tanungin ang mga tao doon kung kilala ba nila ang kanilang hinahanap. Ngunit lahat ng kanilang tinanong ay hindi nila kilala si Jalil at nagtanong si Lara kung sino ang barangay captain sa kanilang lugar at tinuro naman ng babae ang bahay ni Omar kaya nagtungo na nga si Lara doon. Ipinaalam naman ng lalaki kay Omar na may mga pulis ang dumating sa kanilang lugar kaya itinakas na nga nila kaagad si Jalil upang hindi ito makita ng mga pulis. Nilinis kaagad ni Narhana ang mga dugo sa sahig at natataranta pa siya at baka makita ito ng mga pulis. Habang palapit na palapit si Lara sa bahay ni Omar, hindi pa rin tapos si Narhana sa kanyang paglilinis sa mga dugo ni Jalil hanggang kumatok na nga si Lara sa kanilang pinto. Kaya labis ang kabang nararamdaman ni Narhana at nakaisip naman siya ng paraan upang pagtakpan ang mga dugo sa sahig at kumuha siya ng ketchup. Sa pagbukas ng pinto, inuhulog niya kaagad ang bote at pinagalitan pa niya si Lara sa kanilang pagdisturbo sa kanya. Nagtagumpay nga si Narhana dahil ang akala nila Lara na ketchup lamang ang nasa sahig at nagtanong si Lara kay Narhana kung nandyan ba si Omar. Sinabi naman ni Narhana na wala ang kanyang asawa dito. Ipinakita naman ni Lara ang itsura ni Jalil kay Narhana kung kilala ba niya ito. Tinatanggi naman ni Narhana na hindi niya ito kilala at sinira niya kaagad ang pinto. Sa pagsira ng pinto, kinakabahan ng gusto si Narhana sa kalagayan nila Omar at baka mahuli sila ng mga pulis. Gayunpaman patuloy pa rin sina Omar sa kanilang paglalakad upang makalis na sila. Pero kinakabahan naman sila ng gusto dahil wala ng daan na kanilang dinaanan at papunta naman sina Lara sa kinaroonan nila Omar. Nakita naman ni Azuelo sa social media na nandoon si Marcos sa operasyon nila Lara. Kaya tinawagan niya si Lara upang tanungin ito kung ano ang ginagawa ni Marcos dyan. Di ba suspendido ito? Sinabihan ni Lara si Azuelo na hindi naririto si Marcos bilang agent. Nandito siya para identify yung target. Galit na sinabihan ni Azuelo si Lara na basta siguraduhin nila na mahuhuli nila ang kanilang hinahabol. Nung nakarating na si Lara sa dead ends na daan, napagtanto nila na wala dito ang kanilang hinahanap, kaya bumalik na sila sa kanilang daan. Pero hindi nila alam na nandoon sina Omar at nagtatago lamang ito. Tumawag naman ang lookout ni Omar para sabihin na umalis na ang mga pulis at lumabas na sina Omar sa kanilang pinagtataguan. Habang si Marcos tinanong naman niya si Lara kung paano niya nalaman kung saan siya hahanapin. Tinatanggi naman ni Lara na hindi niya hinahanap si Marcos. Nasabihan lang siya ng isang informant at baka doon niya makikita si Dato Raman. Kaya siya pumunta sa warehouse. Pero hindi alam ni Lara na natuklasan na pala ni Marcos na may naglagay sa kanyang sasakyan ng isang tracker. Kaya napapaisip si Marcos kung bakit siya minumonitor ni Lara. Papunta na sina Omar sa kanyang kakilala na doktor at nag-alala na nga ng gusto si Jamila dahil hindi na nagsasalita si Jalil. Ilang beses na tinawagan ni Jamila ang doktor ngunit hindi pa rin ito sumasagot hanggat sinagot na nga ng doktor. Kaya kinausap ito ni Omar na kailangan niya ng tulong. Nabaril ang kanyang pamangkin at malapit na sila sa kanilang bahay. Sa pagdating nila Omar sa bahay ng doktora, agad nilang inilabas si Jalil at lumabas na din ang doktora nito sa kanyang bahay. At ang ina pala ni Marcos ang kakilala ni Omar. Agad na nga ginamot si Jalil at buti na lamang magkatulad sila ng blood type ni Marcos kaya nasalinan kaagad si Jalil ng dugo. Pero wala silang kalam-alam ng doktora ng kanilang pinuntahan ay ito ang ina na nagdakip kay Dato Raman. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.